Nilait at itinakwil ng mayamang pamilya ng asawa dahil sa kanyang kahirapan. Tahimik na naglaho si Althea, dala ang kahihiyan at isang pagkakakilang ibinaon sa limot. Sa araw ng kanyang pagbabalik, winasak niya ang dating pangalan at pumasok sa boardroom bilang isang makapangyarihang babaeng presidente. Pinayukod ang mga taong minsang umapak sa kanya. Ngunit sa likod ng makinang na paghihiganti, hustisya ba ang tunay niyang hinahanap o kapayapaang matagal nang nawala sa kanyang puso? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao? Sabi nila, ang yaman daw ay nasusukat sa dami ng iyong salapi at sa lawak ng iyong kapangyarihan. Pero paano kung ang tunay na kayamanan ay ang dignidad na pilit nilang inaagaw at ang lakas na matatagpuan mo sa gitna ng iyong pagkawasak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Thea at ang pag-ibig na akala niya'y magiging langit, ngunit naging simula pala ng kanyang pinakamatinding bangungot. Ang matunog na sampal na dumapo sa pisngi ni Thea ang gumising sa kanya mula sa 6 na buwang panaginip. Hindi ang sakit, kundi ang biglaang panlalamig ng buong paligid ang unang naramdaman niya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tanging ang ugong sa loob ng kanyang tainga ang maririnig. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata sa babaeng nasa harapan niya, ang kanyang biyanan, si Doña Esmeralda de la Vega. Nakatayo ito na parang isang reyna, balot sa mamahaling damit at alahas, ang muka'y bakas ang matinding galit at pandidiri. Ang mga mata nito'y parang dalawang nagliliyab na punyal, handang tumarak sa kanyang puso. Tapos na ang pagpapanggap mo, babae. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang boses ay kasing talas ng bubog. Akala mo ba ay maloloko mo kami habang buhay sa paawa-awa mong itsura? Isang pulubi na nagpanggap na anghel. Hinawakan ni Thea ang kanyang namumulang pisngi. Ang bawat salita ay isang latigo na humahaplos sa kanyang pagkatao. Pero hindi sa matandang babae siya nakatingin. Ang kanyang mga mata na nagsisimula ng mamasa ay desperadong hinahanap ang isang tao sa silid na yon, ang kanyang asawa. Si Miguel. Nakatayo ito sa likuran ng ina, sa tabi ng isang babaeng hindi niya kilala, pero alam niyang may malaking papel sa trahedyang ito. Ang babae, si Isabela, ay napakaganda. Balingkinita ng katawan, makinis ang kutis at may ngiti sa labi na puno ng tagumpay. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa braso ni Miguel, isang malinaw na pag-angkin. Miguel, halos pabulong na, sabi ni Thea. Tulungan mo ako. Ngunit si Miguel ay hindi tumitingin. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mamahaling carpet sa sahig, sa kahit saang direksyon, wag lang sa kanya. Ang mga balikat nito, na dati kanlungan niya, ay tila bumagsak sa bigat ng kahihiyan o marahil sa kawalan ng paninindigan. Lumapit si Isabela kay Thea. Ang bawat hakbang ay may kasamang pangiinsulto. Alam mo, Thea, naaawa ako sa'yo. Sabi nito sa malambing ngunit puno ng kamandag na boses. Pero kailangan mong maintindihan, may mga bagay sa mundo na hindi para sa lahat. At si Miguel, ang pamilyang ito, hindi ka nababagay dito. Isang papel ang iniabot ni Doña Esmeralda sa kanya. Hindi iniabot. Inihagis sa kanyang mukha. Divorce papers. Ang mga salitang nakasulat ay lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pirmahan mo yan, utos ng matanda. At layas, kunin mo ang mga basura mong damit at umalis ka na sa pamamahay na ito. Huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Umiling-iling si Thea. Ang luhay tuluyan ng bumagsak. Muli niyang sinubukan. Miguel, ang mga pangako mo. Sabi mo, poprotektahan mo ako. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Miguel. Sa isang saglit, nakita ni Thea ang sakit sa mga mata nito, ang pagsisisi. Ngunit nawala rin iyon na parang bula nang sikuhin siya ng kanyang ina. Muli itong yumuko, at sa katahimikan niyang iyon,
Narinig ni Thea ang pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Mas masakit pa yon kaysa sa sampal. Mas masakit pa sa kahit anong salita. Ang pananahimik niya ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa loob niya. Hindi mo ba narinig? Ani Doña Esmeralda. Kumuha ito ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang laman nito sa ulo ni Thea. Nagkalat sa sahig ang mga bagong-bagong 1,000 piso. Ang ilan ay dumikit sa kanyang basang buhok at damit. Ayan, sigaw ng matanda. Bayad para sa 6 na buwan mong pag-arte. Sapat na siguro yan para makabalik ka sa kung saang basurahan ka man nanggaling. Ngayon, lumayas ka. Nagbigay ng senyas si Doña Esmeralda sa 2 katulong. Walang awang hinawakan ng mga ito ang braso ni Thea at kinaladkad siya palabas. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas. Tila isang manikang basahan na walang sariling isip at damdamin. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon sa Forbes Park, ang mansyon na tinawag niyang tahanan sa loob ng 6 na buwan, ang huling nakita niya ay ang likod ni Miguel. Ang likod ng lalaking minahal niya ng buong buo. Hindi man lang ito lumingon. Ibinagsak siya ng mga katulong sa labas ng malaking gate. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Sa isang iglap, basang-basa na siya. Ang manipis niyang bestida ay dumikit sa kanyang katawan. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa ginaw at sa matinding sakit ng kalooban. Umupo siya sa basang semento ng bangketa. Hawak ang basang-basa at halos mapunit ng divorce papers. Doon sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa harap ng mansyon na puno ng masasayang alaala na ngayon ay isa ng bangungot. Humagulgol siya ng walang tigil. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang pangarap niya ng isang simpleng buhay at isang tapat na pag-ibig ay gumuho na. Nanghihina at wala ng pag-asa, napahiga siya sa bangketa, ipinipikit ang mga mata at hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawala, isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang makintab at itim na luxury sedan, ang marahan at halos walang ingay na huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang bintana sa backseat, ngunit hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa dilim. Isang mahinang pag-click ang narinig niya at pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanyang harapan. Ang pinto ng mamahaling sasakyan ay nanatiling bukas. Isang paanyaya sa isang mundong malayong-malayo sa basang bangketa at rumaragasang ulan. Sa loob ng ilang sandali, nanatili si Thea na nakaupo sa semento, hindi makagalaw. Tila isang ligaw na hayop na nasilaw sa liwanag. Ang isip niya'y blangko, ang puso niya'y manhid. Isang kamay na nakaputing guwantes ang marahang lumitaw mula sa loob ng sasakyan. May hawak na malaking itim na payong. Ang lalaking nagmamaneho na nasa mid-50s at may magalang na tindig ay lumabas at maingat na ipinayong si Thea. Hindi ito nagsalita. Tanging ang mga mata nito ang nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Sino? Sino kayo? Hirap na tanong ni Thea. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, marahan itong yumuko at itinuro ang nakabukas na pinto ng sasakyan. Isang kilos na nagsasabing mas ligtas siya sa loob kaysa sa labas. Wala nang lakas para makipagtalo at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan sa sasakyang ito. Dahan-dahan, siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig pa rin at pumasok sa loob. Ang pinto ay sumarado nang halos walang ingay. Agad na pinutol ang malakas na patak ng ulan at ang lamig ng hangin. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong katad at banayad na pabango. Ang upuan ay malambot at ang temperatura ay komportable. Isang mundo ng karangyaan na matagal na niyang tinalikuran. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park, ang mga ilaw ng mansyon ng De La Vega ay unti-unting lumabo
sa salamin sa likuran, hanggang sa tuluyan ng maging isang maliit na tuldok bago nilamon ng dilim. At sa katahimikan ng biyahe, ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay pabalik. Bumalik ito sa simula. Pakakasalan mo ba ako, Thea? Ang tanong na yun ni Miguel ay hindi binitiwan sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong lugar. Sinabi niya yon sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, habang kumakain sila ng paborito nilang isaw at umiinom ng malamig na soft drinks mula sa bote. Napatingin si Thea sa kanya, ang puso'y tumatalon sa tuwa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Miguel, ang pagmamahal na simple, totoo, at hindi nakatingin sa kung ano ang mayroon o wala siya. Sa mga sandaling iyon, si Miguel ang kanyang prinsipe at ang karinderyang iyon ang kanilang palasyo. Alam kong hindi magarbo ito, sabi ni Miguel, bahagyang nahihiya habang hawak ang kamay niya. Pero ipinapangako ko sa iyo, Thea, aalagaan kita. Poprotektahan kita mula sa lahat. Kahit sa pamilya ko, kahit sa buong mundo, ikaw lang ang mahalaga. At naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita. Sa araw na yon, isinuot ni Miguel sa daliri niya ang isang singsing na simple lang ang disenyo. Hindi ito diamante, pero para kay Thea, mas kumikinang pa yon kaysa sa lahat ng bituin sa langit. Dahil iyon ang simbolo ng pag-ibig na matagal na niyang hinahanap, isang pag-ibig na para sa kanya lang, hindi para sa kung sino siya o ano ang kaya niyang ibigay. Ngunit ang matamis na alaala ay biglang naputol, napalitan ng ibang imahe. Ang unang hapunan niya sa mansyon ng mga De La Vega. Nakaupo siya sa isang napakahabang lamesa na gawa sa mahogany, napapaligiran ng mga kubyertos na pilak na hindi niya alam kung paano gamitin. Si Doña Esmeralda, nakaupo sa kabilang dulo, ay tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Miguel, hiho, sabi ng matanda, habang maarteng hinihiwa ang kanyang steak. Saan mo nga ulit sinabing nagkakilala kayo nitong si Thea? Ang pagbigkas nito sa pangalan niya ay may halong pangmamaliit. Sa isang coffee shop po, ma. Mabilis na sagot ni Miguel. Pilit nang ngumingiti. Isang coffee shop. Ulit ni Doña Esmeralda. At ano nga ulit ang trabaho mo, Hija? Isa po akong writer, Doña Esmeralda. Freelance, sagot ni Thea. Pinipilit na maging magalang. Freelance writer, tila nandidiring sabi ng matanda. Isang trabahong walang kasiguraduhan. Hindi ba't mas maganda kung ang isang babae ay may mas matatag na propesyon? O kaya naman ay mula sa isang pamilyang may pangalan? Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya sa ilalim ng lamesa. Isang tahimik na pagpapahiwatig ng suporta. Ngunit hindi iyon sapat para alisin ang hapdi ng mga salita ng ina nito. Iyon ang simula. Ang simula ng maraming maliliit na karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Mga bagay na pinili niyang balewalain dahil sa pag-ibig. Isang umaga, ilang linggo matapos silang ikasal, ginulat siya ni Miguel ng isang maliit na kahon. Sa loob, may isang silver na kwintas na may simpleng pendant na hugis puso. Para sa'yo, mahal ko, sabi ni Miguel, para lagi mong maalala na ikaw ang puso ko. Napaiyak si Thea sa tuwa at agad itong isinuot. Buong araw, hindi nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit ng gabing iyon, sa isang family dinner, nakita iyon ni Doña Esmeralda. Ano yang suot mo, Thea? Tanong nito, nakataas ang isang kilay. Mukha namang mumurahin. Halika rito. Nag-aalangan man, ay lumapit si Thea. Kinuha ni Doña Esmeralda ang isang velvet box mula sa kanyang tabi. Binuksan niya ito at tumambad ang isang napakagandang diamond necklace. Ito ang isuot mo, utos nito. Ito ang nababagay sa isang De La Vega. Walang sabi-sabing kinalas ni Doña Esmeralda ang kwintas na bigay ni Miguel
mula sa kanyang leeg at isinuot ang bago. Tumingin si Thea kay Miguel, naghahanap ng tulong, ng pagtutol. Ngunit muli, ngumiti lang ito ng pilit at sinabing, "Pagbigyan mo na si Mama, mahal. Maganda naman, di ba?" Ang lamig ng mga diamante sa kanyang balat ay tila nangungutya. Ang simpleng kwintas na bigay ni Miguel ay hindi na niya muling nakita. Bumalik si Thea sa kasalukuyan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pagkaunawa. Hindi pala biglaan ang lahat. Ang pagtataboy sa kanya ay hindi nangyari sa isang gabi lang. Isa itong mabagal na lason na unti-unting ipinainom sa kanya sa loob ng 6 na buwan. At si Miguel, ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya, ang siyang nag-abot ng baso. Ang pag-ibig ni Miguel ay hindi sapat. Ang pag-ibig nito ay mahina, duwag, at hindi kayang tumayo laban sa kapangyarihan ng kanyang ina. At siya, sa kanyang paghahangad ng isang simpleng pagmamahal, ay naging bulag. Huminto ang sasakyan sa basement parking ng isang nagtataasang gusali sa puso ng Bonifacio Global City. Ang lugar ay pamilyar sa kanya. Napakamilyar. Ang magalang na driver, si Mang Lito, ay bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. May iniabot itong makapal at tuyong tuwalya bago magsalita sa unang pagkakataon. "Magandang gabi po, Ma'am Althea." Ang pagtawag sa kanyang tunay na pangalan ay parang isang susi na bumukas sa isang nakakandadong silid sa loob ng kanyang isipan. Hindi na siya si Thea, ang simpleng asawa. Dito, sa paanan ng gusaling ito, siya si Althea. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang tuwalya at marahang ipinunas sa kanyang buhok at muka. Pagkatapos ay iniabot ni Mang Lito ang isa pang bagay. Isang payat at kulay itim na telepono. Walang tatak sa labas. Ngunit alam na alam niya ang bigat at pakiramdam nito sa kanyang palad. Ito ang teleponong hindi niya hinawakan sa loob ng 6 na buwan. Nag-aalangan siyang kunin ito. Dahil sa sandaling hawakan niya ito, alam niyang wala nang balikan. Ang Thea na akala niyang minahal ni Miguel, ang Thea na mahina, umaasa at umiiyak sa ilalim ng ulan, ay tuluyan ng mamamatay. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa sa takot na bumalik sa dati. Ang alaala ng sampal ni Doña Esmeralda, ang malamig na tingin ni Isabela, at higit sa lahat, ang duwag na pananahimik ni Miguel, ang mga yon ang nagtulak sa kanya. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig pa rin ay idiniin ang power button sa gilid. Isang kumikinang na logo ang lumitaw sa screen, isang C at T na magkasalikop sa loob ng isang bilog na parang buwan. Celestial Tech Solutions. Kasabay ng pag-ilaw ng screen, isang tawag ang pumasok. Isang pangalan ang nakarehistro. Luis, Executive Assistant. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at sinagot ang tawag. Inilagay niya ang malamig na telepono sa kanyang tainga. Isang malinaw at propesyonal na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na sanay siyang marinig araw-araw bago ang 6 na buwan na yon. Isang boses ng katapatan at kahusayan. "Welcome back, Madam President." Mga salitang iyon, "Welcome back, Madam President," ay tila isang malakas na agos ng kuryente na dumaloy sa buong katawan ni Althea. Agad niyang ibinaba ang tawag nang hindi nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang mensahe ay malinaw. Bumukas ang pinto ng private elevator na diretsong konektado sa basement parking. Tanging iisang buton lamang ang naroon, minarkahan ng isang gintong bituin. Idiniin iyon ni Mang Lito bago magalang na tumabi. Pumasok si Althea sa loob at ang makintab na pinto ay sumarado. Habang mabilis at tahimik na umaakyat ang elevator, tinitigan ni Althea ang kanyang refleksyon sa salamin na dingding nito. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay si Thea. Basang-basa ang buhok, maga ang mga mata sa kaiiyak,
at suot ang isang murang bestida na ngayon ay lukot at puno ng bahid ng putik. Isang babaeng kaawa-awa, talunan, at winasak ng pag-ibig. Isang estranghero. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ni Miguel na nakatalikod habang siya'y kinakaladkad ay muling sumilay sa kanyang isipan. Ang mapanuyang ngiti ni Isabela. Ang mga perang isinaboy sa kanya ni Doña Esmeralda. Ang sakit. Nag-uumapaw pa rin ang sakit. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsisimulang umusbong. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Galit. Isang malamig, matalas, at nakakalkulang galit. Bumukas ang pinto ng elevator, hindi sa isang lobby, kundi direkta sa loob ng isang napakalawak na penthouse. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, at tanaw mula roon ang kumikinang na karagatan ng mga ilaw ng buong Bonifacio Global City, ang kanyang tunay na tahanan. Si Luis, ang kanyang executive assistant, ay naghihintay na roon. Isang lalaking nasa early 30s, laging matikas sa kanyang suit at may hawak na tablet. Sa likuran nito ay may dalawang babaeng nakauniporme. "Good evening, ma'am," bati ni Luis. Ang boses ay kalmado at propesyonal na parabang hindi siya nawala kahit isang araw. Hindi sumagot si Althea. Naglakad siya diretso, nilagpasan sila. Ang mga basang paa ay nag-iiwan ng marka sa malinis na sahig. Tumuloy siya sa kanyang walk-in closet. Isang silid na kasing laki ng isang condominium unit. Puno ng mga damit, sapatos, at bag mula sa mga pinakatanyag na designer sa buong mundo. Ang mga kasuotan ni Althea Reyes. Tumayo siya sa harap ng isang full-length mirror. Hinubad niya ang basang bestida ni Thea at hinayaan itong bumagsak sa sahig na parang isang basahan. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Payat, maputla. May mga pasa ng hinanakit sa kanyang kaluluwa. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, unti-unting nagbago ang anyo sa kanyang mga mata. Ang balikat niya ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang baba ay marahang umangat. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kislap ng determinasyon. Kumuha siya ng isang itim na silk robe at isinuot ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng closet. "Luis," sabi niya. Ang kanyang boses ay iba na. Hindi na ito ang paos na boses ni Thea. Ito ay ang boses na sanay mag-utos, ang boses na kayang magpatayo o magpabagsak ng mga kumpanya. "I-convene mo ang buong board. Emergency meeting. Midnight." "Yes, ma'am. Nasa video conference room na po sila. Naghihintay sa inyo," sagot ni Luis, hindi man lang nagulat. Tumango si Althea. Humarap siya sa dalawang babaeng katulong. "Ihanda niyo ang lahat. Ang damit ko, ang pagkain ko, ang lahat. Ibabalik natin ang dating ayos." Mabilis na kumilos ang lahat. Sa loob ng 30 minuto, si Althea ay nasa harap na ng isang malaking monitor sa kanyang home office. Nakaligo na siya at ang buhok niya ay maayos na naka-ponytail. Suot niya ay isang eleganteng itim na pantsuit. Wala nang bakas ng babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan kanina. Sa screen, lumitaw ang mga mukha ng 7 sa pinakamakapangyarihang business executives sa Asia. Ang Board of Directors ng Celestial Tech Solutions. "Good evening, gentlemen," simula ni Althea. Ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. "I apologize for my sudden sabbatical, but I'm back. Let's get straight to business." Sa loob ng isang oras, tinalakay nila ang mga nangyari sa kumpanya sa loob ng 6 na buwan niyang pagkawala. Mabilis na hinabol ni Althea ang lahat. Ang utak niya ay gumagana, na parang isang supercomputer, tulad ng dati. Nang matapos ang mga report, nagsalita siyang muli. "Luis, i-pull up mo ang financial portfolio ng De La Vega Corporation." Bahagyang nagulat ang mga board members. Isa yung maliit at halos bangkaroteng kumpanya kumpara sa kanilang mga pinag-uusapan. Ngunit walang nagtanong. Inilabas ni Luis sa screen ang mga data. Mga graph na pababa,
mga numerong pula, mga utang sa iba't ibang bangko at financial institutions. As you can see, patuloy ni Althea, they are bleeding money. They are on the verge of total collapse. Tumingin siya sa bawat isang mukha sa screen. Ang kanyang mga mata ay matalas. At ngayon, para sa aking unang utos sa aking pagbabalik. Huminga siya ng malalim, hindi para kumuha ng lakas, kundi para savorin ang sandaling iyon. Buy every single debt they owe. Lahat. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na supplier. I want Celestial Tech to be their sole creditor. I want to own the De La Vegas. Isang sandali ng katahimikan. Walang nangahas na magtanong kung bakit. Ang utos ay malinaw. Ang tono ay pinal. Ito ay hindi isang business proposal. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Understood, Madam President. Ang sabay-sabay nilang tugon. Pinatay ni Althea ang conference call. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa malaking bintana. Tinitigan niya ang syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang pangarap, isang ambisyon. Dati, isa siya sa mga nangangarap na yon. Ngayon, siya na ang nagmamay-ari sa marami sa kanila. Ang sakit ay nandoon pa rin, kumikirot sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may layunin na ito. Hindi na ito isang kahinaan. Ito na ngayon ang kanyang magiging sandata. Hindi sila magmamakaawa sa kanya. Sila ang luluhod. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Si Luis. Yes, Luis? Ma'am, nasimulan na po ng acquisitions team ang proseso. Sabi nito. Pero may isa po kaming nakitang impormasyon habang sinusuri ang mga lumang financial records ng De La Vega Corporation. Isang di inaasahang pagkakatugma. Ano yon? Tanong ni Althea. Ang atensyon ay hindi pa rin inaalis sa mga ilaw ng syudad. Nag-alinlangan sandali si Luis sa kabilang linya. Ma'am, sa gitna ng aming investigasyon, natuklasan namin ang isang nakagulat na pagkakataon na may kaugnayan sa inyong yumaong guro na si Gingada Alejandro Cruz. Ang pangalan ni Alejandro Cruz. Sa isang iglap, tila tumigil ang paghinga ni Althea. Ang lahat ng galit at planong kakatakbo lang sa isip niya ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kirot, isang pangungulila na hindi kailanman naghihilom. Si Alejandro Cruz, ang kanyang guro, ang kanyang mentor, ang taong kumupkop sa kanya noong siya'y isang ulilang walang-wala na nakakita ng potensyal sa kanyang talino nang walang sino man ang naniniwala. Ang itinuring niyang tunay na ama. Ulitin mo ang sinabi mo, Luis. Utos niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumalik. Ma'am, sa aming pagsasaliksik sa mga unang taon ng De La Vega Corporation, may mga transaction at partnership records na lumabas. Ang pangalan po ng co-founder at original chief designer ng kanilang unang kumpanya ay si G. Alejandro Cruz. Para siyang sinaksak sa dibdib. Mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa at naupo. I-send mo sa akin ang lahat ng files. Lahat. Ngayon na. Agad na pumasok ang mga dokumento sa kanyang computer. Ngunit bago niya iyon buksan, may naalala siya. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang personal na library. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang antigong mesa, ay may isang baul na gawa sa kahoy na nara. Ang nag-iisang bagay na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Mga lumang litrato, mga libro, at isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas na laso. Ang mga sulat ni G. Alejandro para sa kanya noong siya'y nag-aaral sa ibang bansa bilang isang scholar. Kinuha niya ang mga sulat at bumalik sa kanyang opisina. Habang binabasa ang mga report mula kay Luis sa isang screen, isa-isa niyang binuklat ang mga sulat. Sa simula, ang mga sulat ng kanyang mentor ay puno ng pag-asa at pananabik. Althea, anak,
Sulat nito sa isang liham. Malapit na. Ang disenyo na pinaghirapan natin ay malapit nang maging isang katotohanan. Ang aking katuwang sa negosyo, isang matalik na kaibigan, ay napakagaling. Sa aming dalawa, mababago natin ang industriya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan sa mga sulat, ang tono nito ay unti-unting nagbago. Ang pananabik ay napalitan ng pag-aalala at pagkatapos ay ng pagkadismaya. May hindi tama, Althea, sabi sa isa pang sulat. Ang mga papeles ay tila nagiging komplikado. Ang aking kaibigan ay palaging sinasabi sa akin na magtiwala lang. Ngunit ang aking pakiramdam ay hindi mapakali. Sana ay narito ka. At ang huling sulat, ang sulat na dumating ilang linggo bago siya makatanggap ng balitang pumanaw na ito dahil sa atake sa puso. Ang sulat na basang-basa sa luha at halos hindi na niya mabasa noon. Pinagtaksilan niya ako, anak, ang aking matalik na kaibigan, ang kumpanyang pinangarap natin, ang disenyong buhay ko ang puhunan. Kinuha niya ang lahat. Inilipat niya ang lahat ng assets sa isang bagong korporasyon sa ilalim ng pangalan niya. Wala siyang itinira sa akin. Patawarin mo ako, Althea. Nabigo ako. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang huling sulat. Noon, akala niya'y simpleng business failure lang ang nangyari. Hindi niya alam ang buong katotohanan dahil sa sobrang sakit, hindi na niya inusi sa pa. Tumingin siya sa computer screen. At doon, sa isang lumang dokumento ng partnership agreement na nakuha ng kanyang legal team, nakita niya ang mga pangalan, Alejandro Cruz at ang kanyang matalik na kaibigan at katuwang, si Gregorio de la Vega, ang ama ni Doña Esmeralda. Nagtugma ang lahat. Ang De La Vega Corporation ay itinayo sa abo ng mga pangarap ng kanyang mentor. Ang kayamanan nila ay itinayo sa pundasyon ng isang kakarumal-dumal na pagtataksil. Ang bawat pisong ipinang-insulto sa kanya ni Doña Esmeralda kanina ay may bahid ng dugo at luha ng taong pinakamamahal niya. Isang malamig na apoy ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang galit na nararamdaman niya para kay Miguel at sa pamilya nito ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito simpleng galit ng isang nasaktang asawa. Ito ay naging isang banal na puot. Kinuha niya ang telepono. Luis, kailangan ko ng lahat ng ebidensya. Bank records, patent registrations, witness testimonies mula sa mga dating empleyado. Kung mayroon man, I want undeniable proof. Nasa proseso na po, ma'am, at mukhang marami tayong mahahanap, sagot ni Luis. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagpahatid si Althea sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Dito nakalibing si G. Alejandro Cruz. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay payapa. Lumuhod si Althea sa harap ng simpleng lapida. Hinaplos niya ang pangalang nakaukit dito. Sir, bulong niya, ang mga luhay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng determinasyon. Patawad po kung ngayon ko lang nalaman ang lahat. Patawad po kung hinayaan kong saktan ako ng mga taong siya ring sumira sa inyo. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod. Ipinapangako ko po sa inyo. Patuloy niya, ang boses ay matatag na ngayon. Ang katarungan na hindi nyo nakuha, ibibigay ko sa inyo. Ang bawat sentimo na ninakaw nila, babawiin ko. Ang pamilyang itinayo, ang kanilang buhay sa inyong pagkasira, ako mismo ang gigiba. Hindi lang po ito para sa akin, para po ito sa inyo. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay humahaba dahil sa pagsikat ng araw. Tinalikuran niya ang puntod. Hindi na lumingon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malinaw at hindi matitinag na layunin. Ang kanyang paghihiganti ay mayroon ng mas malalim na kahulugan.
Pagpasok niya pabalik sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Si Luis. "Ma'am, may kailangan po kayong malaman." Sabi nito sa kabilang linya. May bahid ng pag-aapura. Ang De La Vega Corporation, kasama ang Montenegro Holdings ni Isabela Montenegro, ay kakaanunsyo lang. Mayroon silang gaganaping isang malaking press conference bukas para sa kanilang bagong joint venture project. Ito na raw ang magliligtas sa kumpanya nila mula sa pagkalugi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. "Hayaan mo sila," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Hayaan mo silang mangarap. Hayaan mo silang umasa. Dahil mas masarap panoorin ang isang bagay na bumabagsak mula sa pinakamatayog na taas." Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Sa pag-alis ni Thea, tila nawala ang lahat ng kulay at init sa loob ng tahanan. Ang bawat sulok na dati may bakas ng kanyang simpleng presensya. Ang maliit na halaman sa bintana na lagi niyang dinidiligan, ang amoy ng kapeng palagi niyang tinimpla para sa kanya tuwing umaga, ay isa na ngayong paalala ng isang malaking kawalan. Si Miguel ay nakakulong sa kanyang silid, ang parehong silid na pinagsaluhan nila ni Thea. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Pinipigilan siyang huminga. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling imahe ni Thea. Ang mga matang puno ng sakit at pagkabigo, ang mukha nitong basang-basa ng ulan at luha, at ang kanyang sarili na nakatayo lang, walang ginawa. Isang duwag. Para ito sa pamilya, bulong niya sa sarili. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi para lang makayanan ang bawat araw. Para mailigtas ang De La Vega. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, hindi ang kinabukasan ng kumpanya ang nakikita niya, kundi ang sakit na idinulot niya sa babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay. Habang binubuksan niya ang isang drawer para kumuha ng damit, ang kanyang mga daliri ay may nasaging isang pamilyar na bagay. Kinuha niya ito, ang silver na kwintas na may pendant na hugis puso. Ang unang regalo niya kay Thea, ang kwintas na ipinagkait sa kanya ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naalala niya ang kislap sa mga mata ni Thea nang isuot niya ito rito. Ang sinserong saya nito sa isang simpleng bagay. Isang sayang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng kanilang pamilya. Ikinuyom niya ang kanyang palad. Ang matigas na metal ay bumaon sa kanyang balat. Ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. "Miguel, hijo, halika rito." Ang malakas na boses ng kanyang ina mula sa ibaba ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Itinago niya ang kwintas sa ilalim ng mga damit at bumaba. Sa sala, naroon si Doña Esmeralda at si Isabela, magkatabing nakaupo sa sofa at masayang nag-uusap habang tinitingnan ang isang tablet. Mukha silang mag-inang matagal nang hindi nagkita, perpektong nagkakasundo sa kanilang mga ambisyon. "Tingnan mo ito, Miguel," sabi ni Isabela. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ipinakita nito sa kanya ang layout para sa imbitasyon ng isang malaking pagtitipon. "This will be the grand announcement for our joint venture. Kailangan nating ipakita sa lahat na ang De La Vega at Montenegro ay isang puwersang hindi matitinag. The media plans are all set." Dagdag ni Doña Esmeralda, ang mga matay nagningning sa pag-asa. Pagkatapos ng gabing iyon, lahat ng mga bangko at investor ay muling magtitiwala sa atin. Malilinis ang pangalan ng De La Vega. Malalaman nilang lahat na nagkamali sila sa pagtalikod sa atin. Tumingin lang si Miguel sa dalawa. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa pera, kapangyarihan at imahe. Walang bahid ng pagsisisi, walang pakialam sa isang taong nasaktan at itinapon na parang basura. Para sa kanila, si Thea ay isang maliit na
Aberya lang na kailangang ayusin. Hindi ba't masyado pang maaga para magdiwang? Mahinang sabi ni Miguel. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Esmeralda. At ano ang ibig mong sabihin dyan? Ito na ang solusyon, Miguel. Si Isabela ang ating kaligtasan. Dapat ay nagpapasalamat ka sa kanya, hindi yung nag-iisip ka ng mga negatibong bagay. Tama ang iyong ina. Mahal. Malambing na sabi ni Isabela, sabay haplos sa braso ni Miguel. This is a time for hope, not doubt. Ginagawa natin ito para sa kinabukasan mo, para sa pamilya mo. Hindi na muling nagsalita si Miguel. Muli, ang kanyang boses ay nilamon ng mas malalakas na boses sa paligid niya. Isa lamang siyang manonood sa sarili niyang buhay. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Ang mansyon ay napuno ng mga mayayamang bisita, mga politiko, at mga mamamahayag. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga matataas na tawanan at ang kalansing ng mga kopita ng champagne. Si Miguel ay nakatayo sa tabi ni Isabela. Suot ang isang mamahaling suit na parang hindi kasya sa kanya. Pilit siyang ngumingiti, nakikipagkamay, at tumatango sa mga usapan. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa malaking gates sa labas. Isang parte ng kanyang pagkatao, isang hibang na parte, ang umaasa. Umaasang sa anumang sandali ay may isang pamilyar na figura ang papasok. Isang babaeng may simpleng ngiti at mabait na mga mata. Umaasang sa isang himala na alam niyang hindi mangyayari. Inagaw ni Doña Esmeralda ang atensyon ng lahat. Tumayo ito sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang mukha'y nagliliwanag sa tagumpay. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ngayong gabi, nasasaksihan natin hindi lang ang pagsasanib ng dalawang malaking kumpanya, kundi ang muling pagbangon ng pangalang De La Vega. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa tulong ng Montenegro Holdings, sa pamumuno ng napakaganda at napakatalinong si Miss Isabela Montenegro na malapit ng maging isang De La Vega. Isang makahulugang tingin ang ibinigay niya kay Isabela at Miguel. Sisiguraduhin naming mas titibay at mas magniningning ang aming legasiya. Sa gitna ng malakas na palakpakan, habang nakataas ang mga kopita para sa isang toast, isang tao ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan, ang abogado ng pamilya, si Attorney Diaz. Siya ay namumutla, pawis na pawis, at bakas sa kanyang muka ang matinding pagkasindak. Hindi niya pinansin ang mga bisita. Dire-diretso siyang lumapit kay Doña Esmeralda. Doña Esmeralda, bulong nito, nanginginig ang boses. May malaking problema po tayo. Ano ka ba, Diaz? Hindi mo ba nakikita na nasa gitna tayo ng isang selebrasyon? Inis na sabi ng matanda. Kailangan niyo po itong malaman, giit ng abogado. Lahat ng mga utang natin, sa lahat ng bangko, pati na ang mga utang sa mga supplier, huminto ito para huminga. Ano? Anong nangyari sa mga utang natin? Sigaw ni Doña Esmeralda, nawawala na ang poise. Tumingin si Attorney Diaz sa kanya, ang mga matay nanlalaki sa takot. Binili pong lahat. Ang pinakamalaki nating pinagkakautangan ay bigla na lang ipinagbili ang lahat ng ating utang sa iisang kumpanya lang, isang misteryosong investment firm. Ang balita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagtitipon. Ang masayang bulungan ay napalitan ng mga nag-aalalang tanong. Ang mga nangiti ay unti-unting napawi. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Althea Reyes ay kalmadong nakatayo sa harap ng isang salamin. Pinagmamasdan ang kanyang huling anyo. Suot niya ang isang midnight blue na evening gown na simple lang ang hiwa, ngunit sumisigaw sa karangyaan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun, at ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng sapphire earrings, isang regalo mula kay G. Alejandro noong kanyang debut.
Handa na po ang sasakyan, ma'am, sabi ni Luis mula sa likuran niya. Tumango si Althea. Ngayong gabi, hindi siya si Thea na nagtatago. Hindi rin siya si Althea Reyes, ang misteryosong presidente. Ngayong gabi, siya ay isang bagong manlalaro sa kanilang mundo. Isang hindi inaasahang bisita. Ang Radiance Charity Gala ay ang pinakamalaking social event ng taon kung saan nagtitipon ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan. Sigurado siyang naroroon ang mga De La Vega at si Isabela, desperadong magpakita ng isang matatag na imahe sa kabila ng masamang balita. At iyon mismo ang gusto niya. Pagdating niya sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mga mata ay agad na napako sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? Hindi ko siya kilala, pero mukhang napaka-importante. Tingnan mo ang hikaw na yan. Mukhang mas mahal pa sa kotse ko. Naglakad si Althea na may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin ang mga titig at bulungan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang target. At hindi nagtagal, natagpuan niya ito. Sa isang VIP table, nakaupo si Isabela Montenegro, napapaligiran ng ibang mga negosyante. Ang mukha nito ay bahagyang tensyonado, ngunit pilit pa ring ngumingiti at nakikipag-usap. Si Doña Esmeralda at Miguel ay nasa kabilang table, halatang hindi mapakali. Sa halip na lumapit sa mga De La Vega, ang pinuntahan ni Althea ay ang table ni Isabela. Nagkunwari siyang naghahanap ng isang kakilala. Magandang gabi! Bati ni Althea sa grupo. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may awtoridad. Napatingin sa kanya si Isabela, bahagyang nainis dahil naistorbo, ngunit agad itong napalitan ng interes nang makita ang itsura ni Althea. Magandang gabi! Sagot ni Isabela. Sinusuri si Althea mula ulo hanggang paa. Hindi pa yata tayo nagkakakilala? I'm Isabela Montenegro. Isang karangalan, sabi ni Althea. Inilahad ang kamay. You can call me Thea. Sa pagbanggit niya ng pangalang iyon, isang mabilis na kislap ng pagkalito ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Alam niyang narinig na niya ang pangalang iyon, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ang Thea na kilala niya ay isang hamak na pulubi. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay kabaligtaran. Thea, ulit ni Isabela, isang magandang pangalan. Anong kumpanya ang kinakatawan mo? Hindi ako kumakatawan sa isang kumpanya ngayong gabi. Sagot ni Althea, umupo sa isang bakanting silya sa tabi nito na para bang siya'y inimbitahan. Narito ako bilang isang potential investor, naghahanap ng mga magagandang oportunidad. Ang salitang investor ay musika sa pandinig ni Isabela. Kung ganoon, napunta ka sa tamang tao. Mayabang na sabi nito. Ang Montenegro Holdings ay palaging bukas sa mga bagong partnership. Narinig ko nga, sabi ni Althea. Narinig ko rin ang tungkol sa joint venture ninyo kasama ang mga De La Vega. Isang matapang na hakbang, lalo na't alam ng lahat ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi. Bahagyang nag-iba ang timpla sa mukha ni Isabela. Ang business ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib at naniniwala ako sa potensyal ng mga De La Vega. Talaga ba? Tanong ni Althea. Bahagyang itinaas ang isang kilay. O naniniwala ka sa potensyal na makuha ang kanilang mga ari-arian sa murang halaga kapag tuluyan na silang bumagsak? Natahimik si Isabela. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. I don't know what you're talking about. Oh, I think you do, sabi ni Althea. Ang boses ay halos pabulong na. Isang payo lang, Miss Montenegro. Minsan, ang inaakala nating tupa na madaling kainin ay isa palang lobo na nag-aabang sa tamang pagkakataon. Tumayo si Althea, nag-iwan ng isang nakakalitong ngiti. It was a pleasure meeting you. Habang papalayo si Althea, hindi niya napigilan ang isang maliit na pagtawid ng kanilang mga landas. Si Miguel, na papunta sa comfort room, ay biglang natigilan nang makita siya. Ang puso ni Miguel ay kumabog ng malakas.
ang tindig, ang buhok, ang mga mata. May isang bagay sa babaeng iyon na napakapamilyar. Isang bagay na tumawag sa kanyang kaluluwa. Ngunit imposible. Ang Thea na kilala niya ay hindi ganyan. Ang babaeng ito ay may aura ng kapangyarihan at panganib. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Althea ang pagkalito at pananabik sa mga mata ni Miguel. At sa isang saglit, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Nginitian niya lang ito. Isang ngingiting malamig at walang emosyon bago nagpatuloy sa paglalakad. Naiwang tulala si Miguel. Sinusundan ng tingin ang babae hanggang sa mawala ito sa karamihan. Sino siya? At bakit sa pagtingin niya rito, pakiramdam niya'y nakatingin siya sa isang multo ng nakaraan at sa isang bangungot ng hinaharap. Pumunta si Althea sa ladies' room, hindi para mag-ayos, kundi para maghintay. Alam niyang susundan siya ni Isabela at hindi nga siya nagkamali. Pagpasok niya sa isang cubicle, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang boses ni Isabela, galit at nagmamadali. Check everything about her! Utos ni Isabela sa kausap nito sa telepono. I wanna know who that woman is. That Thea. May kutob akong hindi siya basta-basta investor lang. Huminto ito sandali. Nakikinig sa kabilang linya. Hindi, imposible. Malayo. Sabi ni Isabela. Pero alamin mo pa rin, may kakaiba sa kanya. At pagkatapos ay narinig ni Althea ang mga salitang nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala. Oo, tuloy ang plano, sabi ni Isabela sa mas mahinang boses. Hayaan mo lang silang maniwala na ako ang tagapagligtas. Kapag sinakal na sila ng utang nila sa Celestial Tech, papasok ako at bibilhin ang lahat sa pinakamababang halaga. Perfect plan. Walang makakatalo sa atin. Sa loob ng cubicle, napakuyom si Althea ng kanyang mga kamao. Ang kanyang plano ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito na rin ay tungkol sa paglalaro ng isang mas malaking laro ng chess. At si Isabela Montenegro ay isa lamang sa mga piyesa na kailangan niyang tanggalin sa board. Lumipas ang mga araw matapos ang charity gala. Para kay Doña Esmeralda, ang bawat paggising ay isang bagong bangungot. Ang dating payapa at marangyang mansyon ay naging isang kulungan ng takot at pag-aalala. Nagsimula ito sa mga tawag. Doña Esmeralda, tumatawag po ang bangko. Hinahanap po nila ang bayad para sa inyong mga loan, sabi ng kanyang sekretarya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Sabihin mo sa kanila na maghintay. Hindi ba nila alam kung sino ako? Sigaw ni Doña Esmeralda, ngunit ang kanyang boses ay walang bigat. Alam niyang wala ng halaga ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng mga tawag, sumunod ang mga sulat, mga demand letters, mula sa mga supplier ng tela para sa kanilang humihinang garment business, mula sa mga kumpanya ng trucking, mula sa lahat ng pinagkakautangan nila. Ang lahat ng sulat ay may iisang mensahe. Bayaran ng inyong utang o haharapin ninyo kami sa korte. At lahat ng sulat ay nagmula sa iisang law firm na kumakatawan sa iisang misteryosong kumpanya, Celestial Tech Solutions. Isang umaga, habang umiinom siya ng kanyang paboritong tsaa sa kanyang antigong tasa, isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanya. Isang grupo ng mga lalaking nakauniforme, kasama ang isang sheriff, ang pumasok. Notice of levy, sabi ng sheriff. Iniabot sa kanya ang isang dokumento. Lahat ng mga ari-arian sa loob ng bahay na ito na hindi pangunahing kailangan ay isasarsara at tatatakan bilang garantiya sa inyong mga utang sa Celestial Tech Solutions. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Hindi ninyo maaaring gawin ito. Pamamahay ko ito. Walang pumansin sa kanya. Nagsimula ang mga lalaki na maglagay ng mga pulang sticker sa lahat ng bagay. Sa mga mamahaling painting sa dingding, sa mga antigong florera, sa grand piano sa sala.
Bawat pulang sticker ay isang sampal sa kanyang muka, isang insulto sa kanyang karangalan. Nang makita niyang lalagyan na rin ng sticker ang isang malaking litrato ng kanyang yumaong asawa, si Gregorio de la Vega hindi na niya napigilan ang sarili. "Huwag niyong gagalawin yan!" Sigaw niya. Ang boses ay basag na. "Hayop kayo!" Itinulak niya ang isang lalaki, ngunit para lang siyang nagtulak ng pader. Sa huli, napaupo na lang siya sa isang silya, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa habang pinapanood ang unti-unting pagtatakan sa kanyang kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Miguel. Nakita niya ang mga pulang sticker, ang mukha ng kanyang inang puno ng luha at galit. "Anong nangyayari dito, ma?" tanong ni Inyong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Sila!" sigaw ni Doña Esmeralda. Itinuturo ang mga lalaki. "Iyang Celestial Tech na yan. Sinisira nila tayo. At ikaw, kasalanan mo ito. Kung hindi mo lang dinala ang malas na babaeng yon sa pamamahay na ito, hindi sana tayo magkakaganito." "Si Thea?" naguguluhang tanong ni Miguel. "Ano ang kinalaman ni Thea dito?" "Simula nang dumating siya, puro kamalasan na ang nangyari sa atin. Isa siyang sumpa, ipinain niya tayo." Patuloy ng matanda, ang isip ay hindi na makapag-isip ng tuwid. Hinahanap ang kahit sinong masisisi. "Mawala na si Thea at wala siyang kinalaman dito," sabi ni Miguel. Sinusubukang pakalmahin ang ina, kahit siya man ay gulong-gulo na. "Wala? Sigurado ka ba?" ganti ni Doña Esmeralda. Paano kung siya ang nasa likod ng lahat ng pangito? Isang paghihiganti?" Umiling si Miguel. Imposible. Ang Thea na kilala niya ay hindi kayang gumawa ng ganito. Mahina ito, mabait. Ngunit sa kanyang isipan, sumilay ang imahe ng babae sa charity gala. Ang babaeng may parehong pangalan, ngunit ibang-iba ang anyo. Ang babaeng may mga matang puno ng lamig at kapangyarihan. Hindi maari. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang lahat. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang mga sasakyan nila ay kinuha. Maging ang mga katulong sa mansyon ay isa-isa nang umalis dahil hindi na nila kayang magpasweldo. Tinawagan nila si Isabela. Umaasang siya na ang kanilang huling pag-asa, ngunit si Isabela ay palaging may dahilan. "Pasensya na, Tita Esmeralda. Miguel, maraming inaasikaso sa kumpanya," sabi nito sa telepono. "Pinag-aaralan pa ng mga abogado ko ang sitwasyon. Mahirap kumilos kapag ang kalaban ay isang dambuhalang tulad ng Celestial Tech." Ang dating matamis na boses ni Isabela ay naging malamig at malayo. Ramdam ni na Miguel at Doña Esmeralda ang unti-unti nitong pagdistansya. Ang tagapagligtas na inaasahan nila ay tila nagiging isang estranghero. Isang gabi, habang kumakain sila ng natirang pagkain sa isang halos walang laman ng hapagkainan, sinubukan muling kausapin ni Miguel ang kanyang ina. "Ma, kailangan na nating tanggapin. Wala na. Talunan na tayo." "Hindi!" mariing sabi ni Doña Esmeralda, kahit ang boses niya'y halatang pagod na. "Hindi ako papayag. Ang pangalang de la Vega, hindi maaaring bumagsak ng ganito. Pero anong gagawin natin? Wala nang tumutulong sa atin. Kahit si Isabela." "May isang paraan pa," putol ni Doña Esmeralda. Ang mga matay biglang nagkaroon ng desperadong kislap. "Kung hindi natin sila kayang labanan sa pera, lalabanan natin sila sa awa." "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo si Doña Esmeralda. "Makikipag-usap ako sa presidente ng Celestial Tech na yan. Kahit sino pa siya, lalapitan ko siya. Luluhod ako kung kinakailangan. Ipaalala ko sa kanya na ang mga de la Vega ay may pinagsamahan, may pangalan. Hindi nila tayo maaaring itapon na parang basura." Sa isip ni Doña Esmeralda, isa itong marangal na sakripisyo, ngunit para kay Miguel, ito ang huling yugto ng kanilang pagbagsak. Ang kanyang ina, ang reynang palalo at matapang, ay handa nang magmakaawa. Kinabukasan, isang sulat na may opisyal na letterhead
Ang dumating sa mansyon, hindi ito demand letter. Isa itong imbitasyon mula sa Celestial Tech Solutions. Inaanyayahan ang mga kinatawan ng De La Vega Corporation sa isang pinal na pagpupulong upang talakayin ang kabuuang paglilipat ng lahat ng inyong mga ari-arian bilang kabayaran sa inyong mga utang. Ang sulat ay may petsa, oras at lugar, ngunit ang pinakanagpatindig ng balahibo nila ay ang huling pangungusap. Ang pagpupulong ay personal na pangungunahan ng aming presidente. Hawak ni Doña Esmeralda ang sulat, ang mga kamay ay nanginginig. Ito na, ang kanilang huling pagkakataon, ang kanilang huling pag-asa. Isang taxi ang huminto sa harap ng nagtataasang gusali ng Celestial Tech Solutions. Mula rito, bumaba ang 3 tao na dati sanay bumaba mula sa mga luxury sedan na may sariling driver. Si Doña Esmeralda, si Miguel, at ang kanilang abogado, si Attorney Diaz. Suot pa rin ni Doña Esmeralda ang isa sa kanyang mga natitirang designer dress, ngunit ang pagod at takot sa kanyang mga mata ay hindi kayang itago ng mamahaling tela. Si Miguel naman ay nakasuot ng isang suit na tila lumuwag sa kanya. Isang testamento sa mga gabing hindi siya makatulog at makakain. Para silang mga duguan at talunang sundalo na susuko sa kampo ng kalaban. Habang naglalakad sila papasok sa lobby, ang pakiramdam para kay Miguel ay parang isang eksena sa isang pelikula kung saan ang mga bida ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang kapahamakan. Ang lobby ng Celestial Tech ay malawak, malamig at tahimik. Ang sahig na gawa sa itim na granite ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa kanilang mga anyong kaawa-awa. Ang mga empleyadong dumaraan ay hindi sila tinitingnan, ngunit ramdam nila ang kanilang mga matang mapanuri. Dito, sa mundong ito, sila ay mga dayuhan, mga pulubi sa isang palasyo, isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Ang mga kinatawan po ng De La Vega Corporation? Tanong nito sa isang profesional na tono. Kami nga, sagot ni Attorney Diaz. Sumunod po kayo sa akin. Hinihintay na po kayo sa conference room. Dinala sila nito sa isang mahabang pasilyo na ang mga dingding ay salamin. Bawat opisina na kanilang madaanan ay puno ng mga taong abala. Mga taong nasa tuktok ng kanilang laro. Ang hangin ay amoy tagumpay. Isang amoy na matagal nang hindi na amoy ng mga De La Vega. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa frosted glass. Binuksan ito ng babae para sa kanila. Maari na po kayong pumasok. Ang silid ng paghuhukom. Ito ay isang napakalaking conference room. Sa gitna ay may isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy. Sa dulo nito, nakaharap sa isang floor-to-ceiling window na tanaw ang buong syudad, ay may isang mataas na high-backed leather chair. Nakatalikod ito sa kanila. Isang figura ang nakaupo roon. Hindi nila makita ang muka. Tanging ang balangkas lamang ng isang taong nakatingin sa labas na para bang pinagmamasdan ang kaharian nito. Ang kapangyarihan sa silid ay halos nakakasakal. Naupo sila sa mga silyang inilaan para sa kanila sa kabilang dulo ng mesa. Ang distansya sa pagitan nila at ng misteryosong presidente ay tila 1 milya ang haba. Nagsimulang magsalita si Doña Esmeralda. Ang boses ay pinipilit na maging mahinahon at kagalang-galang. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang dating kapangyarihan. Magandang araw po, Madam President. Ako po si Esmeralda de la Vega. Narito po kami upang... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahan, halos walang ingay, umikot ang silya. Ang oras ay tila bumagal para kay Miguel. Nakita niya muna ang gilid ng mukha, ang linya ng panga, ang buhok na nakaayos ng perpekto, at pagkatapos, ang buong mukha. Isang mukha na nakatatak sa kanyang bawat panaginip at bangungot. Isang mukha na minahal niya. Isang mukha na sinaktan niya. Ngunit ang mga mata ay iba na. Wala na ang dating lambing at pagtitiwala.
Ang mga matang nakatingin sa kanila ngayon ay matalas, malamig, at puno ng kapangyarihang kayang dumurog ng mundo. Ang babae sa charity gala, ang babae sa dulo ng mesa, si Thea, si Althea Reyes, ikaw? Halos walang boses na sabi ni Doña Esmeralda, ang muka'y biglang nawalan ng kulay. Ang kaninang postura ng isang reyna ay biglang gumuho, napalitan ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Para kay Miguel, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang biglaang pagbagsak nila, ang galing at bilis ng pag-atake, ang babae sa gala, ang celestial tech. Ang lahat ay konektado sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Sorpresa ba? Tanong ni Althea. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang boses na yon, ang boses na dati kumakanta sa kanya para makatulog, ay isa na ngayong sandatang nakatutok sa kanilang mga puso. Ahas ka! Di unang nakabawi ng ulirat si Doña Esmeralda. Ang pagkabigla ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Tumayo ito. Idinuro si Althea. Nilinlang mo kami. Nagpanggap kang maamo para lang sirain kami. Hayop ka. Hindi natinag si Althea. Tinitigan niya lang ang matanda na para bang isang nakakaawang insekto. Nagkakamali ka, Doña Esmeralda. Hindi ako nagpanggap na maamo. Ang pagkakamali ninyo ay ang isiping mahina ako dahil lang sa pinili kong magmahal ng simple. Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Doña Esmeralda. Ang galit ay nawala. Napalitan ng isang nakakabininging katotohanan. Talo na sila. Talo na sila bago pa man magsimula ang laban. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit si Miguel ay hindi sa ina nakatingin. Nakatitig siya kay Althea. Ang dibdib ay puno ng sakit, kahihiyan, at isang pagsisising huli na. Ang babaeng nasa harapan niya, ang resulta ng kanyang kaduwagan. Siya ang gumawa sa halimaw na ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumawa siya ng isang bagay na hindi utos ng kanyang ina. Isang bagay na mula sa durog niyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo, lumakad palapit sa gitna ng silid at walang alinlangan na lumuhod sa sahig, sa harap ni Althea at ng kanyang ina. Yumuko siya, ang kanyang noo ay halos sumayad sa malamig na sahig. Patawarin mo ako, Thea, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat, sa aking kaduwagan, sa aking pananahimik, patawarin mo ako. Ito ang eksenang hindi kailanman inakala ni Althea na makikita niya. Ang prinsipeng minahal niya, nakaluhod at nagmamakaawa. Sa isang saglit, isang bahagi ng kanyang puso ang kumirot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na pader ng alaala. Tinitigan niya ang nakaluhod na si Miguel. Ang muka'y walang ekspresyon. Pagpapatawad? Malamig niyang tanong. Sabihin mo yan sa kaluluwa ni Ginoong Alejandro Cruz. Sa pagbanggit ng pangalang yon, pinindot ni Althea ang isang button sa kanyang mesa. Ang malaking screen sa likuran niya ay biglang umilaw. Lumitaw dito ang mga kopya ng mga lumang dokumento, mga bank transfer, at ang orihinal na partnership agreement sa pagitan ni Alejandro Cruz at ni Gregorio de la Vega. Ang ebidensya ng pagtataksil na naging pundasyon ng lahat ng yaman ng mga de la Vega ay nakabuyangyang na para sa lahat. Ang mga ebidensya sa screen ay parang mga multo mula sa nakaraan. Bumubulong ng mga katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Para kay Doña Esmeralda, ang bawat dokumento, bawat pirma ng kanyang ama, ay isang dagok na unti-unting dumudurog sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang pangalan, ang yaman, ang legasya, ay nabahira na ngayon ng kasalanan, ng pagnanakaw at pagtataksil. Hindi totoo yan. Halos wala ng lakas na sabi ni Doña Esmeralda.
nakahawak sa kanyang dibdib na tila hirap ng huminga. Kasama sa negosyo ang pagiging tuso, hindi yan pagnanakaw. Talaga ba? Sagot ni Althea. Ang boses ay kasing talas ng yelo. Ang iwanan ng iyong matalik na kaibigan na walang-wala hanggang sa mamatay ito sa sama ng loob at pagkabigo. Negosyo pa rin ba ang tawag doon? O kasakiman? Walang naisagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na. Ang mundo sa paligid niya ay umiikot. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa naghihingalong dignidad ng mga De La Vega, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Luis at sa likuran niya ay isang taong hindi nila inaasahan. Si Isabela Montenegro. Ang mukha ni Isabela ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang nangiti na para bang siya ay isang reyna na darating para kunin ang kanyang korona. Hindi pa niya nakikita kung sino ang nasa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mga kaawa-awang De La Vega. Miguel! Tita Esmeralda. Bati niya. Ang boses ay may halong pag-aalala na halatang peke. Narinig ko ang tungkol sa pagpupulong na ito. Narito ako para tumulong. Huwag kayong mag-alala. I will handle. Natigil siya sa pagsasalita nang sa wakas ay makita niya ang babaeng nakaupo sa silya ng presidente. Ang babae mula sa charity gala. Ang babaeng nagpakilalang Thea. Ang ngiti ni Isabela ay naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay nang unti-unting pagkasindak. Ikaw? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ako nga, sagot ni Althea. Tumatango ng marahan. Salamat sa iyong pagdating, Miss Montenegro. Tamang-tama lang dahil kasama ka sa agenda ng pagpupulong na ito. Anong kalokohan ito? Sabi ni Isabela, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. Wala akong kinalaman sa pamilyang ito. Isa lang akong business partner. Business partner, ulit ni Althea, na tila ninamnam ang mga salita. O isang buwitre na nag-aabang sa pagbagsak ng isang sugatang hayop? Pinindot muli ni Althea ang isang button. Ang mga dokumento sa screen ay nawala. Napalitan ng isang audio recording. Ang boses ni Isabela na na-record mula sa ladies' room ng hotel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hayaan mo lang silang maniwala na ako ang tagapagligtas. Kapag sinakal na sila ng utang nila sa Celestial Tech, papasok ako at bibilhin ang lahat sa pinakamababang halaga. Perfect plan. Ang mukha ni Isabela ay namutla na parang papel. Tumingin siya sa mga De La Vega na ngayon ay nakatingin sa kanya na may bagong ekspresyon, hindi lang pagkatalo, kundi pagtataksil. Nakikita niyo na? Sabi ni Althea, ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat. Ang buong akala ninyo ay mayroon kayong tagapagligtas. Yun pala ay isa ring ahas na naghihintay lang ng tamang oras para tuklawin kayo. Pare-pareho lang kayo. Sakiim, mapagkunwari, at walang puso. This is illegal. Hindi mo maaaring i-record ang isang private conversation. Sigaw ni Isabela, ang boses ay nagpapanik na. Mas illegal ang corporate sabotage at conspiracy to commit fraud, Miss Montenegro. Sagot ng isang abogado ni Althea na kanina patahimik sa isang sulok. Lahat ng ebidensya laban sa inyo ay isusumite namin sa korte. Doon na tuluyang nawala ang lahat ng tapang ni Isabela. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakas. Mabilis siyang tumalikod at tinangkang buksan ang pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ito at pumasok ang dalawa pang abogado. Hinarangan ang kanyang daan. Walang siyang matatakbuhan. Tumingin si Althea kay Luis o kay Luis. Ang mga papeles. Inilapag ni Luis ang isang makapal na folder sa harap ni Althea. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Ito ang mga transfer documents, ang mga papeles na opisyal na naglilipat ng lahat ng pag-aari ng De La Vega Corporation sa Celestial Tech Solutions bilang kabayaran sa kanilang mga utang.
Kinuha ni Althea ang isang mamahaling pluma. Ang tunog ng dulo nito sa papel ay ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan ng silid. Bawat pirma niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng legasiya ng mga De la Vega. Nang matapos siya, marahan niyang isinara ang folder. Tapos na. "Maaari na kayong umalis," sabi niya. Hindi tinitingnan ang sinuman sa kanila. Ang mansion sa Forbes Park ay pag-aari na ng Celestial Tech. Mayroon kayong 24 na oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Si Isabela ay sinamahan ng mga abogado. Palabas, nagpupumiglas at sumisigaw. Ngunit walang nakikinig. Si Doña Esmeralda naman, na kanina pa nakaupo na parang estatwa, ay biglang bumagsak. Nawalan ito ng malay. Agad na pumasok ang mga medik na kanina pa nakastandby sa labas. Isang bagay na inihanda na rin pala ni Althea. Habang isinasakay sa stretcher ang walang malay na matanda, wala man lang itong karangyaan. Isa na lang siyang talunang matandang babae. Naiwan sa silid si Althea at si Miguel, na ngayon ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Walang galit sa mga mata ni Althea. Wala ring awa. Ang naroon lang ay isang napakalalim na distansya, isang bangin na hindi na kailanman matatawid. Nakita niya ang lalaking minahal niya at ang multo ng lalaking hindi nito piniling maging. Si Miguel naman, sa mga mata ni Althea, ay nakita ang lahat ng nawala sa kanya. Ang pag-ibig, ang respeto, ang kinabukasan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Hindi na kailangan. Tumalikod si Miguel at naglakad palabas ng silid, palabas ng gusali. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magsimula sa wala. Tulad ng babaeng minsan niyang itinapon. Naiwan si Althea na mag-isa sa malawak na conference room, nakatanaw sa syudad mula sa bintana. Tagumpay, katarungan. Nakamit na niya ang mga iyon. Ngunit bakit ang pakiramdam ay hindi saya, kundi isang malalim na katahimikan? Ilang buwan ang lumipas. Ang ingay ng pagbagsak ng mga De la Vega at Montenegro ay unti-unti nang humupa. Naging isa na lamang bulungan sa mga social circle, isang kwentong bayan sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Althea, ang katahimikan na sumunod ay mas makahulugan. Isang maaliwalas na umaga, nagpahatid siya sa dati niyang sasakyan, ngunit ang kanyang destinasyon ay hindi isang building na gawa sa salamin at bakal. Ito ay isang tahimik na sementeryo sa probinsya, kung saan ang tanging maririnig ay ang awit ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Suot niya ay isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Wala na ang bigat ng isang CEO sa kanyang mga balikat. Ngayon, siya ay isang anak na dumadalaw sa kanyang ama. Lumuhod siya sa harap ng puntod ni G. Alejandro Cruz. Malinis na ito. Inalagaan niya itong mabuti sa mga nakalipas na buwan. Inilapag niya ang isang pumpon ng sariwang sunflowers, ang paboritong bulaklak nito na sumisimbolo raw sa pag-asa. Sa tabi ng mga bulaklak, maingat niyang inilapag ang isang folder. Sa loob nito ay ang kopya ng mga dokumento, ang public apology na inilabas ng kung sino mang natitirang board member ng De La Vega Corp na kumikilala sa unethical business practices ng kanilang founder at ang mga papeles ng pagkakatatag ng isang bagong entidad. Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Sir," mahina niyang sabi. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo, payapa, at walang bahid ng sakit. "Natapos na po. Hindi po sa paraang puno ng galit, kundi sa paraang tama. Naibalik na po natin ang karangalan sa pangalan ninyo." Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Ang bigat na matagal niyang pinasan, ang bigat ng pagtataksil, ang bigat ng paghihiganti, ay tila tinangay na ng hangin.
Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang paghihiganti ay hindi pala ang nagpalaya sa kanya. Ang pagbibigay ng katarungan, iyon pala ang susi. Habang nakaupo siya roon, sa katahimikan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Luis. Hindi ito tungkol sa negosyo. Isa itong simpleng update na hiniling niya. Ma'am, for your information, namataan po si G. Miguel de la Vega sa isang maliit na probinsya sa Batangas. Nagtatrabaho po siya sa isang sakahan. Simple lang po ang pamumuhay. Tinitigan ni Althea ang mensahe. Walang kumirot, walang galit, walang awa, walang kahit ano. Para lang siyang nagbasa ng isang balita tungkol sa isang taong hindi niya kilala. Isinara niya ang telepono at ibinalik sa kanyang bag. Si Miguel de la Vega ay isa na lamang talata sa isang kabanata ng kanyang buhay na matagal nang natapos. Tumayo na si Althea. Paalam na po, sir. Oras na po para magsimula muli. Sa kanyang pagbabalik sa syudad, hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng sakit. Kinahapunan, pinangunahan ni Althea ang isang pagpupulong. Ngunit hindi ito sa conference room kung saan niya winasak ang mga de la Vega. Ito ay sa isang mas maliwanag at mas masayang silid. Sa paligid ng mesa ay hindi mga executives, kundi mga educators, mga social workers, at mga batang scholar. Sa screen sa likuran niya ay nakalagay ang isang pangalan, The Alejandro Cruz Foundation for Young Innovators. Tumayo si Althea sa harap nila. Noong ako po ay bata pa, panimula niya, ang boses ay puno ng init at sinseridad. May isang taong naniwala sa akin noong walang-wala ako. Isang taong nakakita ng potensyal sa isang batang ulila. Ang pangalan niya ay Alejandro Cruz. Ikinuwento niya ang kabutihan ng kanyang mentor, ang talino nito, at ang pangarap nitong tulungan ng mga kabataang may magagandang ideya ngunit walang paraan para maisakatuparan ito. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ang mga matay nangingilid sa tuwa, ang katuparan ng kanyang pangarap. Gagamitin natin ang yaman at kapangyarihan ng Celestial Tech para hanapin ang mga susunod na Alejandro Cruz para siguruhing walang pangarap ang mamamatay dahil lang sa kahirapan o dahil sa kasakiman ng iba. Pagkatapos ng pulong, habang papalubog na ang araw, naglakad si Althea palabas ng gusali ng Celestial Tech. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya, hindi na may takot, kundi may paghanga at respeto. Tumayo siya sandali sa labas, hinayaan ng gininto ang sinag ng hapon na tumama sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit. Hindi na siya si Thea, ang babaeng naghahanap ng pag-ibig para mabuo ang kanyang pagkatao. Hindi na rin siya si Althea Reyes, ang reynang naghahanap ng paghihiganti para punan ang kanyang pagkawasak. Siya na ngayon si Althea, buo, malaya, at handa nang harapin ang anumang bukas na darating. May ngiti sa kanyang labi, itinaas niya ang kanyang noo, at nagsimulang maglakad pasulong, kasabay ng paglubog ng araw, patungo sa isang bagong simula na naghihintay. Sa pagtatapos ng kwento ni Althea, malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa apelyido, yaman, o posisyong hawak, kundi sa paninindigan at dignidad na pinanghahawakan ng isang tao. Ang mga taong gumamit ng kapangyarihan upang mang-api at magtaksil ay tuluyang nahubaran ng maskara at hinarap ang bunga ng sarili nilang kasakiman. Samantalang si Althea, na minsang itinuring na walang halaga, ay pinatunayan na ang kabutihan, kapag sinamahan ng tapang at tiyaga, ay may karapat-dapat na gantimpala. Higit pa sa paghihiganti, pinili niyang gumaling, gamit ang kanyang yaman hindi upang manakit, kundi upang parangalan ang alaala ng taong naniwala sa kanya noong wala siyang kahit ano. Sa huli, natagpuan niya ang kapayapaan hindi sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad. Ngayon, gusto naming itanong sa'yo, kung ikaw si Althea, pipiliin mo rin ba ang paggaling kaysa galit? Naranasan mo na bang maliitin,
dahil sa pinagmulan mo? Kumusta ka ngayon? At anong bahagi ng kwento ang pinaka-nag-iwan ng marka sa puso mo? Ibahagi mo ang saloobin mo dahil mahalaga sa amin ang iyong tinig at kwento.